Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, the Bible says, "Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." God is a God of new things. Sa bagong taong ito, maaring tayo ay meron pong conflict, problema, at meron pong mga katanungan, paano tayo magpapasimula. Dahil sa mga iba't ibang karanasan po natin na napagdaanan nung nakaraan, tayo ngayon ay nahihirapan, paano ba ako magpapasimula ngayong taong ito? Tandaan po natin, ang Diyos ay Diyos ng mga bagong bagay. Minsan tayo ay nahihirapang magpasimula sapagkat tayo ay nakukulong. Tayo po ay nagagapos ng atin pong mga nakaraan. Meron nga pong sinabi ang isang pastor, kinakailangan po nating kalimutan ang nakaraan at yakapin ang nakalaan. Sapagkat minsan hinahayaan o pinapahintulutan natin yung mga failures, yung mga pagkakamali ay bumihag, gumapos sa atin upang hindi natin ma-enjoy ang mga magagandang inilaan ng Diyos sa buhay po natin. Because of our past, hindi po natin na-enjoy ang biyaya, hindi natin na-enjoy yung buhay na itinalaga ng Diyos, ibinigay niya sa atin. Ngayong araw pong ito, pag-uusapan po natin ang isang napakagandang formula, napakagandang mga steps, how to have a hope in a new beginning. Paano po ba tayo magpapasimula? Gusto ko pong i-acronym natin, bigyan po natin ng definition ang word na start. Ano po ba ang kahulugan nito at ano po bang mga steps upang magkaroon tayo ng pag-asa ng panibagong pasimula? S stands for stop making excuses. Kung nais nating magkaroon ng panibagong pasimula, kinakailangan tayo po ay huminto, tumigil na sa mga excuses natin. Marami po kasi tayong dahilan at yung mga dahilan na yan, yung nangihingan lang upang hindi tayo makapagpasimula ng bagong bagay sa buhay po natin. Like for example, sa buhay po ni Moses, nung siya'y tinawag ng Panginoon, marami po siyang mga kadahilanan, mga excuses. Pero at the end of the story, siya po ay tinanong ng Panginoon, ano ang nasa iyong kamay? Sabi ni Moises, tungkod. Sabi ng Panginoon sa kanya, sa tungkod na yan, ikaw ay aking gagamitin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, wag dapat nating tingnan yung mga bagay na wala sa atin. Ang tingnan natin yung bagay na meron tayo at kung paano natin ito uhubugin at may papagamit sa ating pong Panginoon. So therefore, kung manais natin magkaroon ng panibagong pasimula, unang gagawin po natin, stop making excuses. And yung letter T, take an inventory of your life. When we say inventory, it means you must evaluate your experiences in life. Ating tingnan, ano ba yung ating pinagdaanan, ano ba yung ating ginawa sa buhay po natin ngayong taong ito o nung nakatalikod na taon, at ano po ba yung mga aral na ating natutunan sa likod nito. Kinakailangan meron po tayong inventory. I-evaluate po natin ang lahat ng mga bagay. Kung meron tayong dapat i-adjust, meron tayong dapat itama o iayos, kinakailangan po natin itong isagawa upang tayo ay magkaroon ng panibagong pasimula. And yung letter A, act in faith. Kumilos tayo na may pananampalataya. Sapagkat sinabi po sa aklat po ng Hebreo, chapter 11 verse 6, ang mga napakagandang pananalitang ito. Ang sabi po ng talata, but without faith it is impossible to please Him or to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung walang pananampalataya, hindi po matutuwa, hindi malulugod ang Diyos sa atin. So therefore, kung nais nating magpasimula ng maayos, bagong pasimula, we must act, we must do in faith. Sinabi pa po ng ating Panginoon Kristo, Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, it will be done unto you. Ang basihan ng Diyos na kanyang pagkilos sa buhay po natin ay ayon sa ating pananampalataya. So therefore, we must act in faith. Letter R, refocus your thoughts. Atin pong iayos ang atin pong kaisipan. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is acceptable and perfect will of God. We must refocus our thoughts. Dapat ang titingnan po natin yung mga positibong bagay, mga bagay na makapagpapalakas, mga bagay po na makapagpapatibay sa atin. And yung letter T, we must trust in the Lord. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Alam niyo po, mahirap magpasimula. Mahirap magkaroon po ng bagong pasimula sa buhay po natin kung wala po tayong totoong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Kung tayo'y magtitiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi tayo magtitiwala, mananalig sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kakayahan o abilidad, at tayo po ay magtatalaga sa Kanya, ang sabi ng Biblia, ituturo niya ang ating pong landas na lalakarin. Ang ibig po ng Diyos, magkaroon tayo ng panibagong pasimula, pag-asa
sa panibagong pasimula sa taong ito. Ano man po ang ating napagdaanan at ano man po yung ating pagdadaanan pa. Pag tayo po'y na kay Kristo, totoo at talagang meron tayong panibagong pasimula, meron tayong pag-asa upang humarap sa iba't ibang hamon sa buhay po na ito at sa taong darating. Purihin po ang Diyos, pagpalain po tayo at patuloy tayong biyayaan ng Diyos sa taon pong ito. God bless us. Na-bless po ba kayo sa mensahe ng ating Panginoon? Marami pa pong mensahe at pagpapalang ating Panginoon para sa iyo. I-follow nyo lang po ang aming Facebook page, Labo Pentecostal Church, mag-like at mag-comment at i-share nyo na rin po. I-subscribe nyo rin po ang aming YouTube channel, JB Vlog Channel. God bless you po!